What's up mga ka-Francis? Good morning sa inyong lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. In the name of Jesus, kayo po'y ingatan ng Diyos. Ito naman once again mga ka-Francis is here again to bring you fresh messages that our souls need, because the messages I will share with you are messages that are quoted from the Holy Scriptures, which is the Bible, mga ka-Francis. Jesus said in Matthew chapter 4, verse 4, "Man shall not live by bread alone, but by every words that spoken by God," mga ka-Francis. And then I would like to shout out to all my brothers and sisters, especially visitation team with my companions, and also I would like to shout out to all members of men's ministry. Shout out to all of you, and may God bless you with your family. Praise the Lord and praise God, mga ka-Francis. Then once again, I would like to ask those who watch this video, if you are new to my channel, Itanabas channel, please, brothers and sisters, subscribe, like, and share. Share, and then I pray for you that God will protect you always. Praise God, praise Jesus, glory to God, and glory to Jesus. My brothers and sisters, the topic that I would like to share with you today is about speaking in tongue, or anong tongue. Mga ka-Francis, many churches that reject this kinds of practice in the church, mga ka-Francis. Maraming di talaga binigyan ito ng pansin, itong pong paggawa ng ganito, mga ka-Francis. Wala po. Marami pong mga simbahan, mga iglesia, churches, o sa atin pong mundo, mga ka-Francis, maraming mga simbahan, mga iglesia na hindi talaga naniniwala sa tinatawag speaking in tongue or anong tongue. Marami, at hindi ko na lang banggitin kung sino sila at anong church sila, mga ka-Francis. Ngunit ngayong araw na ito, mga ka-Francis, I would like to share with you this. And then, i-explain ko, ipaliwanag ko ng maigi ayon po sa nasusulat sa Biblia. Kasi maraming denominasyon, maraming simbahan na ito po'y, kumbaga, nilalait, kinikriticize nila ang mga churches na gumagawa ng speaking in tongue. Hindi talaga, iwan ko kung anong klaseng church na yan. Church ba sa Diyos yun? Church of Christ ba yun? Or not, mga ka-Francis? Kaya dito ngayon, mga ka-Francis, talagang babasahin natin sa Biblia. Marami namang mga verses natin pong patunay patungkol dito. Ngunit dito parang satisfied na po tayo. Ito pong nangyari o naganap doon po sa Church of Corinto, mga ka-Francis. Corinthian, mga ka-Francis. Dito, mga ka-Francis, sa 1 Corinthians chapter 14 verse 26, mga ka-Francis, ang sabi po dito, mga ka-Francis, pakinggan ninyo ng maigi. Dito, 26, "How is it then, brethren, when ye come together, every one of you hath a sound, hath a doctrine, hath a tongue, hath a revelation, hath an interpretation. Let all things be done unto edifying." Mismo, mga ka-Francis, ang apostol ng Diyos, si Apostol Pablo, nagsabi sa isang sulat doon po sa Corinto, na parang ito po yung rules talaga ng church, mga ka-Francis. It is a rules of the church na kailangan gawin sa mga iglesia ng Diyos. Sabi ni Apostol Pablo, "Let all things be done unto edifying." Kailangan po ito para to edify the brethren, mga ka-Francis, to edifying church, mga ka-Francis. Ito po'y kailangan, Dito po, nabanggit ni Apostol Pablo na handa na ba ang lahat? Mayroon na bang tinatawag speaking in tongue or anong tongue? Ang sabi po dito, mga ka-Francis, napakaliwanag po talaga, mga ka-Francis. Dito po, atin pong nababasa, na ganito, na ano ngayon ang ibig sabihin? Ang lahat ng yan, mga kapatid, sa inyong pagtitipon, may aawit, may magtuturo, may maghahayag ng kalooban ng Diyos, may magsasalita sa iba't ibang wika, at mayroon namang magpapaliwanag ng mga sinabi nito. Gawin ninyo ang lahat ng yan sa ikaunlad ng iglesia. Yun, mga ka-Francis, iba't ibang wika. Ang sa English, mga ka-Francis, anong tongue or anong tongue, speaking in tongue. Pag sinabing anong tongue, mga ka-Francis, hindi mo alam at wala pong nakaalam sa kahulugan ito. Hindi po talaga ito maintindihan ng tao. Ngunit ito po'y pwede itong magkaroon ng kahulugan, manalangin ka sa Diyos at
i-reveal ng Diyos sa inyo para po kung mayroon pong magbigay ng kahulugan, mga kabradsis. Ito po'y kailangan sa church. Sabi ni Apostol Pablo talaga na let all things be done unto edifying church. What I mean church, or sa mga kapatiran, mga kabradsis. Kaya mga kabradsis, kailangan na po tayong matuto dahil tayo po'y nakikinig sa mga taong, sa mga iglesia na nagtuturo na wala daw itong anuntang, speaking in tongue, dahil daw parang sa diablo lang daw, sa mga demonyo, mga demon possessed. Hindi yan totoo, mga kabradsis. Dahil talagang mayroong mga ngaral sa Biblia, mayroong mga ngaral sa mga iglesia, ibang iglesia, ibang denominasyon, na kumbaga sinabi nila na ito po'y pang-demonik. Ito po'y salita daw ng demonyo. Ito po'y masamang espiritu. Hindi yung totoo. Kailangang makinig kayo sa totoong mga ngaral, totoong guro ng Diyos, mga kabradsis. Mga kabradsis, dito sa channel na to, tuturuan ka talaga ng katotohanan. No? Hindi ka talaga kukulangan sa channel ni Itanabas. Tuturuan ka. Mayroong ibang mga ngaral na ito po'y sa demonyo, ito pong anuntang, bawal to dahil parang sa demonyo daw. Mga kabradsis, totoo na ang anuntang speaking in tongue, hindi po ito maunawaan at walang taong makaintindi nito dahil ito po'y pagsasalita, pagsasabi doon sa Diyos. Diyos lang ang nakaunawa, Diyos lang ang nakaintindi nito. Kaya kailangan po ito. Mga kabradsis, ito po yung require ng Diyos by the Apostle Paul na kailangang gawin ito, mga kabradsis. No? Ito po talaga yung rules. Dito po sa verse 33, mga kabradsis. Basahin natin, mga kabradsis. Dito po, ang sabi po sa verse 33, "For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints." No? Tandaan ninyo, mga kabradsis, ito po ay para sa lahat ng mga iglesia ng mga banal. Ang sabi po dito sa Tagalog, mga kabradsis, dito po, napakalinaw, mga kabradsis, sa verse 33, sabi, "Sapagkat ang Diyos ay di nalulugod sa kaguluhan, kundi sa kapayapaan. Kaya, gaya ng dapat mangyari sa lahat ng iglesia ng Diyos," mga kabradsis. Ito po ay talaga, mangyari talaga ito sa lahat ng iglesia. No? Dahil hindi kayo lang mayroon pong kailangang sundin dito na mayroon talagang rules na hindi ba parang magulo ang dating, kundi mayroon talagang arrangement, no? Kaya lang hindi po talaga ito ipagbabawal dahil maraming churches, maraming iglesia na nagbabawal, hindi naniniwala. Nilalait pa nila, no? Sinabihan pa nila nga si demonyo daw, "Mag-ingat ka sa bunganga mo, ikaw mga ngaral." Dahil ito po'y kalooban ng Diyos. Ito po ang sabi ni Apostol Pablo. Dito po sa verse 39. Tandaan ninyo, mga kabradsis, sa verse 39, ang sabi po dito, "Wherefore, brethren, commit to prophecy, and forbid not to speak with tongues." Hindi po ito ipagbabawal ang pagsasalita ng dila o speaking in tongues. Speak in tongues, hindi po ito ipagbawal. Huwag ninyong ipagbawal ang pagsabi o pagsalita ng dila or speak in tongues. Yun ang sabi ni Apostol Pablo. Kaya kayong mga churches na hindi nag-practice nito, gumising na kayo, kailangan mag-practice kayo dahil ito po talaga ang tanda na ikaw po ay church ng Diyos, church na line up ng mga apostol, lalo na ni Apostol Pablo. At so huwag kang magsabi na ito po'y sa demonyo. Mag-ingat ka sa bunganga mo. Baka na may sasampalin ka kung sinong sasampal sa inyo. Dahil ito po'y malinaw at malinaw pa sa sikat ng araw. Basahin ko ito, mga kabradsis, para ikaw'y gumising at ikaw po'y makaunawa. At ikaw po'y matauhan po, mga kabradsis. Dito po sa verse 2, kayo mag-ingat yung bunganga mo kung mangangaral ka sa Biblia, mangangaral ka sa simbahan, yung iglesia nyo, ingatan mo yung bibig mo na huwag kang magsabi na ang pagsasalita, speaking in tongue or unknown tongues, it is by the devil. It is by the demonic. Hindi po yan. Yun, makiri yun. No? Ito po'y, kumbaga, binablaspheme mo ang Diyos. No? Panunuya yun sa Diyos yung ginagawa mo. Kaya mag-ingat ka sa bibig mo, ikaw, simbahan, o denominasyon na hindi nag-practice nito, huwag kang magsabi na ito'y sa demonyo. Mag-ingat ka. Babasahin ko ang bersikulo para ikaw ay matauhan. Dito po sa verse 2, sa chapter 14, verse 2, mga kabradsis, dito po, "For he that speaketh in unknown tongue speaketh not unto men, but unto God.
For no man understandeth him, howbeit, and the Spirit he speaketh mysteries. Yung mga kabransis. Huh? If you are English people, you can understand what I'm talking about here, the verse 2 of chapter 14. Huh? If you speaking in tongue, if you speak it in anong tongue, you speak it not to men, but to God. Mga kabransis. Dahil wala po'y makaunawa dito. Nobody can understand it except God alone, mga kabransis, can understand anuntang. Hindi po ito pangungusap na para sa tao ang tinatawag anuntang, speaking in tongue. We have to speak it anuntang to God. Dahil ano yun, no? Kumbaga, if you express by Spirit in mysteries, mga kabransis, no? Yun ang sabi, mga kabransis. In the Spirit, He speaketh mysteries. No? Dito sa Tagalog, mga kabransis, para maunawaan sa mga taong Tagalog. Dito sa verse 2, ang nagsasalita ng anuntang o ibang wika ay sa Diyos, nakikipag-usap. Hindi sa tao. Walang taong makaunawa dito, sapagkat walang nakauunawa sa Kanya. Gayunman, nagsasalita siya ng mga hiwaga sa tulong ng Espiritu Santo. Walang makaunawa maliban sa Diyos. Kaya kayong mga simbahan, iglesia, na hindi nag-practice nito, ngayon na, no? Makinig kayo at sundin ninyo ang aral ni Tanabas para kayo'y talagang sigurado. Although I think it is non-essential thing in the sight of God, but you have to reassure that your church is the church of God, line up with the apostles, mga kabransis. Kaya mga kabransis, nandito na lang din tayo ang ating pong pag-vlog at ako po'y naniniwala na ang Diyos po'y buksan po ng Diyos ang puso't isipan sa bawat isang makapanood sa vlog ni Tanabas o sa mga video ni Tanabas. Kayo po'y matutunan po ninyo talaga kung ano ang kalooban ng Diyos. Huwag lang na kayo'y makikinig doon lang sa isang mangangaral, hindi ninyo alam kung paano kayo pinangaralan at hindi niyo alam kung totoo bang yung sinabi nila. So, but dito mga kabransis, sa Tanabas Channel, maunawaan ninyo talaga kung anong kalooban ng Diyos para sigurado ka habang nandito ka pa sa mundo, mga kabransis. Nandito na lang tayo, mga kabransis, and I pray for you that God will protect your life with your family, and I pray all viewers, subscribers, that God bless you more in your life, and purihin na Diyos, purihin ang ating tagapagligtas na si Jesucristo, at lolatiin na Diyos, dakilain na Diyos, lolatiin na kilain ng ating Panginoon Jesus. To God all be the glory. God bless everyone.